Matagal nang naniwala ang sangkatauhan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga nahahalal, ng mga hari, ng mga general, at ng mga elite. Ngunit sa likod ng bawat talumpati, kasunduan, at digmaan ay may aninong hindi kailanman humarap sa kamera at hindi kailanman humingi ng pahintulot sa iba't ibang panig ng mundo. Biglang humihina ang mga leader na dati hindi matitinag, nawawala ang kumpiyansa ng mga bansa, at nagbabago ang takbo ng kasaysayan na para bang may isang kamay na tahimik na humihila ng mga hibla. Habang ang mga tao ay abala sa paninisi sa ekonomiya, politika at digmaan, unti-unting lumilitaw ang isang nakakatakot na katotohanan na may mga puwersang mas nauna, mas matalino at mas disiplinado kaysa sa anumang gobyerno. Ito ang simula ng pagkakabunyag na ang mundo ay hindi pinamumunuan ng liwanag, kundi ng mga aninong marunong maghintay. Sa silid-pulong ng pinakamakapangyarihang bansa, ramdam ang tensyon. Nakatingin ang Pangulo sa screen habang bumabagsak at tumataas ang stock market. Tila may sariling buhay. Huminga siya ng malalim at kinokontrol ang kaba. Ang mga tagapayo ay nag-uusap sa ilalim ng hininga, halatang hindi sanay. Ano itong nangyayari? Bakit parang may kumokontrol sa lahat ng galaw ng merkado? Tanong ng Pangulo, nanginginig. Sir, parang may puwersa sa likod ng lahat. Dilaw na dibisyon ang nagmamasid sa bawat hakbang natin. Sagot ng kalihim. Lahat ng plano natin, nawawala ang epekto. Parang pinipilit tayong sumunod sa isang anino na mas malakas kaysa sa atin. Sa Tokyo, nakaupo ang premier sa harap ng gabinete. Ang mga data ng negosyo at supply chain ay biglang nagbago. Ang mga kontrata ay nawawala at ang mga kumpanya ay tila naglaho. Sino ang may ganitong kapangyarihan? Bulong niya sa aide. Senyor, dilaw na dibisyon ang nagmamasid sa bawat galaw natin at wala tayong magawa. Sagot ng aide, nanginginig. Sa Paris, nagtipon ang mga CEO. Ang mga graph ay tila may sariling buhay. Nakikita niyo ba ito? Parang alam nila ang bawat hakbang bago pa natin gawin. Sabi ng isa, dilaw na division, walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito, dugtong ng kasama. Sa Middle East, ang hari ay nakatayo sa opisina. Pinagmamasdan ang ulat ng seguridad at ekonomiya. Kung totoo ito, baka may puwersa talaga na kumokontrol sa lahat. At hindi natin alam kung paano labanan, bulong niya. Wala tayong magagawa kung dilaw na dibisyon ang nasa likod. Mahal na hari, sagot ng ministro. Sa Latin America, nakatayo ang Pangulo. Ang mga proyekto ay huminto, ang alyansa ay nagbago, at ang mga opisyal ay nagtataka. Hindi ko maintindihan, para bang may puwersang mas malaki kaysa sa atin, bulong niya sa chief advisor. Sir, parang dilaw na division ang nagmamasid sa bawat galaw natin. Parang alam nila ang bawat galaw bago pa natin gawin, sagot ng aide. Sa Africa, sa harap ng summit, napansin ng kabataang leader ang kakaibang pattern sa galaw ng mga kasamahan. Ang mga bansa ay nagkakaroon ng biglaang pagbagsak ng ekonomiya at pag-ikot ng kapangyarihan. Ano itong nangyayari? Bakit biglaang nagbago ang lahat? Tanong niya, parang may mata na nagmamasid sa bawat galaw natin. At hindi natin nakikita, bulong ng advisor. Sa bawat kontinente, ramdam ang parehong damdamin. Takot, pangamba at pagtataka. Ang mga leader ay nakakaramdam ng presensya, isang division na tahimik, mapanlinlang at mas malakas kaysa kay sino man sa kanila. Papunta sa huling araw ng Pangulo, naramdaman niya ang malamig na presensya ng dilaw na dibisyon. Parang isang mata na tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ng mundo. Halatang natatakot siya, hindi lang para sa sarili kundi dahil alam niyang may puwersang mas malakas kaysa sa kanya na magtatakda ng kapalaran ng bansa at wala siyang magagawa. Sa mataas at marangyang conference hall sa Geneva, nanatili ang katahimikan matapos magsalita ang pinuno ng dilaw na dibisyon. Panatilihin ang balance. Huwag maging gahaman, huwag maging sakim. Ang mundo ay hindi pag-aari ni Numan. At agad ramdam ng bawat leader ang bigat ng sinabi. Si Pangulong Alvarez ay kumunot ang noo at huminga ng malalim. Bulong sa advisor niya na tila hindi niya maintindihan kung paano ipapaliwanag sa kanyang bansa, habang si Prime Minister Kim sa Tokyo ay nakatingin sa kanyang gabinete at napansin ang kaba ng mga ministro. Bulong na baka may mas mataas na puwersa na nagmamasid sa kanila. Sa Paris, ang CEO ng malaking kumpanya ay nag-cross arms at nanginginig ang kamay. Ramdam ang tensyon ng kanyang executive team. Iniisip na wala sa kanila ang kumukontrol at tila marionete lamang sila sa mas mataas na kamay. Sa Middle East, nakatayo ang hari, kumakapit sa podium. Hindi makatingin sa mata ang kanyang mga ministro. Bulong sa sarili na kung ganito kalakas ang isang division, ano pa kaya ang hindi nila nakikita? Sa Africa, napansin ng kabataang leader na hindi tugma ang lahat ng datos at ulat. Sabay bulong na wala sa kanila ang totoong kapangyarihan.
at tila nakatali sila sa galaw ng isang puwersang hindi nila nakikita. Sa Latin America, nakaupo ang Pangulo sa opisina. Ang mga ulat ng proyekto at alyansa ay biglang nagbago sa screen. Ramdam niya na para bang pinaglalaruan sila ng isang nakatagong kamay. At sa pagtatapos ng pulong, nang tahimik na umalis ang pinuno ng dilaw na dibisyon, nanatili ang lahat na nakaupo. Ramdam ang takot, pangamba, at kawalang lakas habang naiisip na kahit gaano pa karami ang kapangyarihan nila sa kanilang mga bansa, may isang mas mataas na organisasyon sa likod ng lahat na hindi nila makikilala ng lubusan. Isang anino na tahimik na nagmamasid sa bawat galaw at desisyon at walang makakagalaw ng hindi nito nalalaman, na nag-iwan sa bawat leader ng malamig at matinding takot sa hindi nakikitang puwersa. Sa katahimikan ng kanilang mga palasyo at tanggapan, napagtanto ng mga pinuno ng mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nila kailanman lubos na hawak kundi pansamantala lamang na ipinagkatiwala. Ang mensaheng iniwan ng dilaw na dibisyon ay hindi nag-iwan ng galit, kundi takot na ang balanse ay maaaring masira anumang oras kapag nanaig ang kasakiman. Sa sandaling iyon, naunawaan nilang ang mga bansa, hukbo at kayamanan ay walang saysay kung ihahambing sa isang organisasyong hindi mo maaaring pangalanan, hanapin o labanan. At kung ang isang kulay pa lamang ay sapat na upang patigilin ang mundo, paano pa kaya ang iba pang hindi pa nagpapakita ng galaw? Sa pagtatapos ng seryeng ito, nananatili ang balance, ngunit malinaw na ito'y pansamantala lamang at ang anino ay patuloy na nagmamasid. Kung narinig mo man ito o napanood, wala kang kailangang gawin pagkatapos. May mga magsasabing ito ay katang-isip, may mga magsasabing ito ay pahiwatig, may mga magsasabing wala itong saysay, at may mga magsasabing matagal na nila itong nararamdaman ngunit hindi maipaliwanag. Alinman sa mga iyon ay hindi mahalaga. Walang pakialam ang nasa likod nito kung ito'y sumikat o tuluyang mawala. Hindi ito ginawa upang paniwalaan at lalong hindi upang pabulaanan. Hindi mo kailangang ibahagi, ipagtanggol, itago, o ipaliwanag sa iba ang anumang narinig o napanood mo rito. Hindi rin ito humihingi ng reaksyon, panig o interpretasyon. May mga magsasabing ang kahulugan ay malinaw. May mga magsasabing wala itong ibig sabihin. Ang totoo, walang ibinibigay na sagot at walang kinukumpirmang tanong. Kung may makita kang kahulugan, iyon ay mula sa iyo. Kung wala, iyon ay ganap na ayos. Ang kwentong ito ay naririto lamang. Hindi ito humihingi ng pansin at hindi rin ito naghahangad ng pag-unawa. Sa huli, kung ito man ay manatili sa isip mo o tuluyang lumipas, wala itong pakialam. Hindi nito kailangan ang paniniwala ng marami upang magpatuloy.